Hello po, magandang tanghali once again para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong day 12 ng ating 40 days fast, not fast actually, 40 days of blessing. Ngayon po yung day 12 at still January 12 na po at 12 days na po yung lumipas and I believe na kayo po na nasa faith nitong it is written na ginagawa natin mula January 1 hanggang February 9, makikita nyo po na 12 days na rin po yung lumipas. And I believe kayo po na sineseryoso to na ang unang words na papasok sa isip ninyo ay Word of God. I believe meron pong changes sa inyong mental health. Kasi, halimbawa po balita ngayon. Alam ko pong alam ninyo na yung balita is puro bad news. And yung salita ng Diyos ay good news. Pero marami po kasing mga tao na when we talk about uh, magbasa ng salita ng Diyos, minsan na nakikita nila to na masyadong boring daw, masyadong religious. Actually, it's not. Yung salita ng Diyos, kapag humingi ka sa Panginoon ng bukas na pangunawa para maunawaan yung salita niya, babaguhin nito yung loob, yung isip mo, even sabi natin sa pagkilos mo. Even sa mindset mo nga actually. 'Di ba, you can even testify here dito sa comment section natin. Kayo po na malaki yung pasasalamat ninyo sa Diyos kasi iba yung mindset ninyo. Parang kung minsan magsisisi nga tayo na dapat nung bata pa ako natutunan yung mga natututunan natin ngayon. Pero alam naman natin na laging merong perfect time. And talking about itong pinag-uusapan natin na 40 days, kung hindi nyo pa po na sisimulan, kasi may bookmarker tayo, di ba? Ito yung sinusundan nating verse every day. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong makuha sa help center natin. Libre lang ito. Wala po kayong babayaran. And talking about itong 40 days na pagme-meditate natin, yung title ng pag-uusapan natin is ito, Pusong Bato. Hindi yung kanta, okay? Baka akala ninyo dahil sa image na yan, yung kanta yan kasi mukhang kanta. Pero let's talk about ano ba yung ibig sabihin ng pusong bato? Ba parang pag sinabi nating bato, matigas yung puso. Hindi ko po alam kung anong napagdaanan ninyo sa buhay. Hindi ko alam. Iba-iba tayo ng napagdaanan sa buhay. Iba ka ng pinagdaanan sa buhay sa pinagdaanan ko. Yung iba sa inyo, iba rin yung environment na kinalakihan sa environment na kinalakihan ko. Ako lumaki ako sa Manila, yung iba sa inyo sa province kayo. Hindi dahil mas maganda yung buhay, no? Minsan, yung reality pa nga, mas may respeto pa yung mga nakatira sa province kaysa sa mga nakatira sa Metro Manila. Nasasabi ko to kasi, but still, depende pa rin yan sa tao. Kung may bastos sa Manila, may bastos rin sa province. So, iba-iba tayo ng kinalakihan. Iba-iba rin tayo ng katayuan sa buhay. At maraming sitwasyon na nag-cause sa puso natin na maging bato. And throughout itong 40 days na to, gusto kayong hulmahin ng Diyos. Pero hindi niya kayang hulmahin yung pusong bato. That's the reason why yung verse of the day natin nakasulat dito sa Hebrew chapter 3 mula verse 7 to 8. Sabi dito, kaya gaya ng sinasabi ng banal na espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo. Tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo, naghimagsik sila laban sa Diyos
at siya'y sinubok nila roon sa ilang or disyerto. And then dyan dito, laging lumalayo ang puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahan na galing sa akin. So tingnan niyo po yung kaseryosohan nito. Throughout these 40 days, matidiscover nyo po yung katotohanan. Maging humble lang po kayo. 'Di ba kahapon, linggo, hindi natin dapat isipin na mas marunong pa tayo sa Diyos. Huwag nating debatihin yung salita ng Diyos. Kailangan natin magkaroon ng pusong mapagkumbaba. Pag pinatitigas natin yung puso natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos, yung ending ikaw rin po yung mahihirapan. Kasi yung utos ng Diyos, remember this, I keep on repeating this kasi ito yung reality. Ang pagsunod natin sa Diyos, tayo po ang makikinabang. Ako, ikaw, tayong lahat ang makikinabang. For our own benefits po yan. Kaya pag merong babala yung Diyos, kung merong utos yung Diyos, sundin natin, huwag nating patigasin yung puso. Yung sinabi niyang bitawan natin yung sama ng loob, para yan sa'yo. Kasi ang pagpapatawad ng mga taong kinasasamaan natin ng loob, hindi ka gumagawa ng pabor sa iba. Kaya nga sabi namin sa inyo, na kahit hindi pa sila deserving ng kapatawaran, patawarin mo sila kasi deserve mo ng kapayapaan. Deserve mong sumaya. Tingnan nyo, nagagalit yung Diyos. Basahin natin ulit yung verse na to. Laging lumalayo ang puso nila sa akin. Kaya sa galit ko, sinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapangahingahang galing sa akin. Bakit galit yung Diyos? Kasi linikha tayo ng Diyos para maging masaya. Naalala niyo po na yung create ng Diyos yung buong mundo at si Adan at Eva, prepare niya muna lahat bago niya likhain yung tao. Kasi ang gusto ng Diyos, maging masaya ka. Nasasaktan yung Diyos. Kayo na merong alagang hayop, di ba? Nasasaktan kayo kapag may sakit sila. Kayo may anak, nasasaktan kayo na may sakit sila. Nasasaktan rin yung Diyos na yung linikha niyang napaka-espesyal, nagdurusa, kasi hindi naman tayo linikha ng Diyos para magdusa. Nagdurusa dahil sa mali nating ginagawa. So huwag niyong pong tigasan yung puso ninyo. Hayaan niyo pong mahulmayan ng Panginoon. Okay? Kung wala pa po kayo nitong bookmark na ito, pwede niyo pong kunin. Everyday bukas yung help center natin. Sa Wednesday, pwede niyo kunin. Or sa weekend, ito po yung ating mga information, yung address natin. And then pwede nyo po kaming samahan sa daily meditation natin. 9 a.m. sa English, Voice of Faith with Bishop. And then sa akin dito sa Midday Boost sa Tagalog. And then kung gusto nyo pong maging updated palagi sa ating YouTube, nandun po lahat ng videos. Kung dati siguro tinitigasan mo yung puso mo, panoorin mo once again. Ngayon na meron ka ng puso na masunurin sa Panginoon. Puso na kayang hulmahin ng Diyos. Alam ko na lahat ng message mula day 1 hanggang kahapon, kaya nyo na pong i-absorb. Bakit? Kasi yung puso ninyo ay pusong masunurin sa Diyos. Kung natulungan po kayo nitong program na ito, i-share nyo po yung link. Kung may mga kakilala kayo na kailangan, alam nyo, you know them better than I. So, i-share nyo po yung link para sa kanila. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, makita-kita po tayo tomorrow once again.